Sa patuloy na AFP modernization program ng Pilipinas, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga bagong assets ng ating hukbong sandatahan at patuloy din ang mga updates patungkol sa planong bilhin pang mga defense equipment na kung saan nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso dahil kailangan natin ang lahat ng ito sa gitna ng patuloy na banta na pinapakita ng China. Sinasabing magkakaroon ng 90 billion pesos na budget ang modernization program para sa taong 2026 na kung saan nasa 60 billion pesos dito ay programmed funds na ibig sabihin ay sigurado na at pwede na kaagad gamitin ng ating bansa. Malaking parte dito ay inaasahang mapupunta sa down payment para sa pagbili ng mga multi-role fighter jets ng Philippine Air Force na kung saan ilang taon na rin hinahanapan ng pondo at ang KF-21 ng South Korea ang inaasahang unang bibilhin ng bansa at ang isa pa dito ay para naman sa mga bagong guided missile frigates ng Philippine Navy na kung saan kinakailangan din ng malaking down payment at makikitang mga bigati na talaga ang mga proyekto sa modernization program. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kulang na kulang pa rin talaga ang ating pondo upang makamit ang tinatawag na minimum defense posture dahil na rin malayong-malayo pa ito sa target ng ating hukbong sandatahan tulad na lang ng mga guided missile frigates na kung saan 12 units talaga ang kanilang target at nasa 4 pa lang ang ating frigate sa ngayon at 2 lamang ang idadagdag sa kasalukuyang proyekto ng Navy. Hindi pa kasama dito ang mga missile systems tulad na lang ng karagdagang mga BrahMos anti-ship missiles na kung saan bilyong-bilyong piso din ang halaga dahil kailangan natin ito kung gugustuhin nating protektahan ang ating teritoryo laban sa manghihimasok na mga Navy vessels ng kalaban. Maliban pa dito, gusto din kunin ng Philippine Army ang M142 HIMARS ng Estados Unidos bilang pang anti-ship missile system din ng bansa dahil may range din ito na umaabot sa 300 kilometers at malaki din ang magiging tulong nito sa pangdepensa ng Pilipinas. At dahil nga sa kulang pa ang pondo natin upang makabili nito, sinabi ng Max Defense na kukunin ito ng ating bansa sa pamamagitan ng US Military Foreign Financing na ibig sabihin ay ipopondohan ng Amerika ang pagbili para sa mga defense equipment sa ilalim ng kanilang Security Assistance Roadmap. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo na nga ang US Foreign Military Financing na ito matapos ipinasa at inaprobahan na sa US Congress ang nasa $1.5 billion na military aid sa Pilipinas o katumbas ng nasa lagpas 85 billion pesos na mas malaki pa kumpara sa program funds ng AFP Modernization Program. At dahil nakapasa na nga ito sa US Congress, ang natitira na lang ay maipasa ito ng US Senate at mapirmahan ni US President Donald Trump at umaasa talaga tayong matutuloy na ito sa ngayon upang makakuha na ng US-made weapon system ang Pilipinas. Ang military aid na ito ay pwede lamang gamitin para sa pagbili ng US-made weapons at sa pamamagitan nito, magkakatotoo na talaga ang gustong-gustong bilhin ng Philippine Army na M142 HIMARS na ilang taon na nilang tinatarget sa modernization program. At sa mga hindi nakakaalam, ilang taon na nagsasanay ang Army sa paggamit ng mga HIMARS launchers dahil na rin napabilib ang ating mga opisyalis sa kakayahan nito at matindi din ang accuracy ng weapon system. Sinasabing nasa 2 billion pesos ang presyo ng bawat launcher ng HIMARS, ngunit kasama na ang mga missiles at spare parts dito, kaya kailangan talaga ng tulong mula sa US government upang mabili natin ito mula sa Lockheed Martin. Maliban sa mga HIMARS, marami pang pwedeng paggamitan ng ating Department of National Defense sa nasabing military aid ng Amerika tulad na lang ng pagbili ng heavy lift helicopters para sa Philippine Air Force at ang inoffer ng Amerika ay ang kanilang CH-47 Chinook at magagamit talaga ito ng bansa sa iba't ibang mga operasyon nito. Nakatakdang matatapos ang delivery ng mga Black Hawk helicopters mula sa PZL Mielec ng Poland sa susunod na taon at ang PZL Mielec sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng Lockheed Martin at kapag natapos na nga ang kontrata
ay magkakaroon na ng nasa 47 Black Hawk helicopters ang ating bansa at oras na para magkaroon ng heavy lift helicopters. Sa pamamagitan ng CH-47 Chinook, mas mapapadali ang pag-transfer ng mga equipment ng ating hukbong sandatahan dahil kaya ng Chinook dalhin kahit na mga armored vehicles at kaya nitong magdala ng aabot sa 55 mga sundalo kumpara sa 20 katao na kayang dalhin ng Black Hawk helicopters. Maliban pa sa mga Chinook, marami pang mga potensyal na pwedeng paggamitan ng bansa na ino-offer din sa atin ngayon ng Amerika. Ngunit ang importante muna sa ngayon ay mauna talaga ang mga HIMARS dahil ito ang kinakailangan ng ating bansa.